Maayong buntag sa tanan. Hello. Happy 3rd anniversary for the mission evangelism. Hello. Hello. Yes, can we offer a clap offering for the Lord? Oh, pasalamaton ta nga nakatulo na katuig kining lahi nga vigor kadasig sa mantala sa pulong sa Dios ug salamat nga nakaabot na ta sa tulo ka anyo. Ang atong pagsaulog, new life in Christ by the power of the resurrection or the resurrected Christ. Atong abi-abi ang tanan nga niya uban sa pagsimba nato niining Domingo, katapusang Domingo sa bulan sa Abril. Dunay ato mga new faces, ang uban mga daanang nag-apil dinhi sa pagsimba, but let's all welcome ang ato mga igsoon sa pagtuo, mga taga Go Ye Team. Gikan sa Gospel First. Na ba? Nano ba sila? Oh, na dito. Unya na kuno sila mo tindog para mas dunay suspense. Uban sa tibok nga team, si Pastor Romy ato sa nag-abi-abi, murag ato na ning regular nga preacher o tighatag o pulong sa kanato. Let's extend warm welcome as we sing our welcome song. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. You are not on a mission. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Dunay mga pipilag ka announcement nga buot na tuhatagan o duot o pagtagad ni ini nga takna sa atong pagsimba samtang ang uban ato kamong giawhag gidasig nga basahon aron nga mahatagan kitag update. Karon dunay himuon nato nga supposedly congregational meeting sa alas 9 pero ato kini siyang i-move to another date paghatag og kagayunan og lugar para sa sentro nga topic nato karon no tungod kay karon sab nga Domingo election man nato unya puhon dunay ihatag nato nga panahon niini sulod sa atong hanay sa pagsimba maghatag kitag mga 3 ka minuto para sa pag-execute sa atong election o pag-cast sa atong votes. Dunay pipila usab nga pahibalo mahitungod ni ining atong schedule sa Abril ang atong special focus diha kanang SMDC Annual Assembly sa Mayo 1 hangtod sa Pitsa 4. Hapit na. So yapil na to na sa atong pag-ampo. Busa na busy ang daghan, dili lang ang Davao City Local Church, kundi ang uban sab nga mga local churches kay mutambong sa annual assembly ug ang atong gipaabot nga pastor si Pastor Lenny moapil ni ini usab nga asembleya aron ipresentar siya og dawaton sa konferensya. Akong lakbitan ang pipila ka butang mahitungod ni ining eleksyon sa atong simbahan. Dunay duha ka paagi, no? Ang isa katong traditional nato nga paagi sa pag-fill up sa form o atong ibutang diha sa mga baluta pagkahuman nato fill up sa form urang hatagan og 3 minutos. Apan kadtong mga digital mga online people wala man na siya mag-agad og unsay imong edad pero mas mo prefer kag online voting pwede nimong i-scan sa imong cellphone kanang QR code nga nakabutang diha sa dili diha sa screen kay mawala man na naa sa atong chime bell. Kung doon na mo'y kopya sa chime bell,
pwede na siyang ipatutok sa imong kamera sa cellphone aron nga mogawas ang form diha sa imong cellphone kung naa kay internet o moresulta na sa pag-fill up o form online voting ang resulta. Nganong encourage tag online voting bisag naa dinhi tungod kay sayon ang counting. Immediately after nimo i-cast ang vote, mo automatic na siya og count. Human simba na natay resulta. Ana siyang mahitabo. So katong mga naapod sa gawas, membro nato sa abroad, mga OFW or unsa ilang na mission, pwede pod silang mo-participate this time sa election via online. Scan lang ang icon or ang kanang QR code and they can participate via internet. Uban pa nga mga announcement na taga nato kay gayunan karon, ang atong mission evangelism anibersaryo karon ikatulo na katuig o daklit nga nagistorya ni Pastor Romeo ko 3 years na di ay ta pastor after we launched adtong mission evangelism training orientation seminar dinhi Mayo 1 o in the middle sa pandemic ang seminar training daghan ang nitubag ni adto iyon pud siya 5 taon na pala tayo after before pandemic. Ug tiyaw mo, nakalima na dahil katuig ng ani ang kahimtang o ang kadasig sa pagpangalagad o sa pagpukaw sa daghan para mo mabuhi ang kadasig sa pag-ibanghelyo. So, akong encourage ka mo sa pagtanaw sa atong chambers sa ubang mga detalye sa atong pahibalo o sa mga gibuhaton sa simbahan nga nahimo na og himuonon pa. Dunay mga nagsaulog sa adlaw na tawhan karon nga semana o kung naamo palihog sa pagtindog samtang atong awitan ang mga nagsaulog sa adlaw na tawhan asa nato si Erika di ara kay May 4 ang iyang birthday advance celebration nato ni unya na pay uban sa palihog sa pagtindog samtang timbaya ka muna mo sa pag-awit. Once again has come your birthday. Once again the time is here for the loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here for the loving gift from Jesus. He has given you one more year. And as the years go by, as the years go by, sweeter as the years go by. Dalaygon ang buhi nga Dios sa iyang grasya, sa iyang paguban o sa iyang proteksyon kaninyo nga nagsaulog dihining importanteng pizza o makahulugagon nga pizza sa kinabuhi. Padayon kita mga igsoon sa pagandam sa atong kaugalingon duyog sa atong pasiunang awit sa atong koro. Akong ginaawhag ang katawan sa Dios sa pagtindog alang sa atong tawag sa pagsimba. Dali kamo daigo nato ang Dios. Mag-awit kita bagong awit, awit sa pagkamaayo sa kaluoy sa Dios sa iyang pagkamatinumanon ug gugma.
Kay nalipay ang Dios sa iyang katawhan, gipurong-purungan sila sa himaya ug dungog. Simbahon ug daygon nato ang Dios. Diyos. May buntag sa tanan. Good morning. We praise God and we thank God for His goodness. Pagkamaayo sa atong Ginoo. There are several important things today which we should be thankful for. It's election day. May He guide us in choosing our candidates. And yes, it is the third anniversary of our mission evangelism team. We thank God for the provision and for the faithfulness that He has given to each and every one. So join us and let's sing praises to our God. Sa patag at kabundukan, sinasaliksik mag-ingok ang libre, upang ang aral ay may hatid. Buong tapang na nangangaral, kahit saan pa man matagpan, pag-ibig ng Diyos inihahayag sa bawat taong makaharap. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa Kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Patuloy na humahayog sa lahat ng panig ng mundo, pinakikilala si Yesu Kristo bilang tagapagligtas ng tao. Ikaw ay kanyang lapitan at patulang tungkol sa kaligtasan. Mapalad ka kung iyong tatanggapin, kaligtasan iyong kakamtin. Siyang misyonero, siyang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa Kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Let's sing that again. Siya ang misyonero, siyang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa Kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. One more time. Siya ang misyonero, siyang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa Kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan.
yes, ito po ang misyon na ginagawa. And the people who do this, our mission team, will always say, yes, Lord, I will. You said go, so I will go. You said tell, so I will tell. Sharing your story, proclaiming your glory to a world that needs to know what they were. I will take your name to every nation, spread the good news of salvation, baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I will teach the things that you commanded, make sure that your truth is planted. Jesus, I will do whatever it takes to bring glory to your name. You said love, so I will love. You said give, so I will give. And I will lay down my life for the gospel of Christ, 'cause nothing I do would be too high a price. I will take your name to every nation, spread the good news of salvation, baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I will teach the things that you commanded, make sure that your truth is planted. Jesus, I will do whatever it takes to bring glory to your name. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. I will take your name to every nation, spread the good news of salvation, baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I will teach the things that you commanded, make sure that your truth is planted. Jesus, I will do whatever it takes to bring glory to your name. To bring glory to your name. You said go, so I will go. You said tell, and I will tell. Praise God. And yes, today is Mission Sunday. Let us bear in mind the truth of the mission. There's a call going out across the land in every nation. A call to all who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price.
strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of the mission, the spring from which our service overflows. Across the street and around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As a candle is consumed by the passion of the flame, spilling light unsparingly throughout a darkened room. Let us burn to know Him deeper than a service flaming bright. We'll radiate His passions and blaze the holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Hallelujah. Praise God. Let's give a hand to our Lord. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat sa buong adlaw nga gihatag nimo kanamo karon. Kami magkatigom sa pagsimba kanimo sa espiritu o kamatuoran. Bala ang espiritu, ikaw magapataliwala sa among pagsimba ug magapanalangin sa among mensahero. Ang among pagdayig ug pahimaya among ginabalik diha kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga nagtudlo kanamo sa pagampo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa daotan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street, all around the world, the mission is still the same. Proclaim and live the truth.
Kita ingon nga mga anak sa Dios, dunay mga higayon sa kinabuhi nga mapakyas kita, masayop kita, makasala kita. Busa ang pulong sa Dios nga sulat ni Juan may kanayon. Mao kini mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak. Gisangyaw namo kaninyong nga ang Dios kahayag ug dili kaniya ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo diha gihapon sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Busa mo duol kita sa Dios sa pagsugid sa atong kalapasan, kasaypanan, o sa pagpangayo sa iyang kapasayloan. Ang pulong naginguan siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayod sa tanan natong mga sala, o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ang Dios diha kang Kristo naglabas sa atong mga maayo nga relasyon o sa kalinaw diha kaniya. Salamat sa Dios. Magiusa kita sa pagampo. Dios nga labing balaan ug gamhanan, salamat Ginoo, kaduol kami kanimo, ingon nga gipasaylo na, gipasiguli na, diha kang Kristo Jesus. Sa pagpasalamat sa bagong kinabuhi nga imong gihatag kanamo, sa magasugod ang bagong simana diha sa pagsimba o pagpamalandong sa imong pulong buhi di sa kasing-kasing diha kang Kristo. Ilabi na o Dios sa pagpasalamat sa kinabuhi nga imong gihatag sa among mga kaigsuonan nga magakalipay sa pag-abot sa laing tuig sa ilang kinabuhi. Sa tanang birthday celebrators karong simanaha, Ginoo, salamat sa imong pagpanalangin sa matag usa kanila. Ilabi na sa among music director, Erica Panotes. Ginoo, salamat sa imong espesyal nga pagpanalangin kaniya, paglig-on, pag-uban,
sa iyang kinabuhi, sa iyang panimalay, sa iyang ministeryo dinhi sa pag-awit, pagdaig kanimo. Sa iyang mga personal, O Dios, nga mga pag-ampo, ilabi na sa iyang inahan nga naay balatian. Salamat Ginoo, ikaw magalig-on kaniya. Kadtong mga magsaulog sa wedding anniversary, Lord, salamat sa imong grasya nga magalihok aron ang gugma sa kainit sa ilang pagtinagdanay, pagminahalay mabati sa tanang panahon. Ginoo, kadtong mga nagasubay karon sa live streaming, panalangin sila, asa man sila karon Ginoo, sa Pilipinas o sa kalibutan, mabot ang imong paghikap sa matag usa. Ang grasya o gahom maanaa. Ginoo, salamat ikaw nagaduaw ni adtong mga masakiton. Na sa balay karon gasubay sa pagsimba online o naa sa balay tambalanan. Duawa sila o Dios og panalangini ang ilang kinabuhi. Kadtong mga nagbangutan sa panaw sa ilang minahal, sa pamilya Peñalosa, tungod sa kamatayon ni Mr. David Peñalosa, ang kanhing Board of Deacons member dinhi sa dugay ng panahon. Salamat o Dios, ikaw magalig-on sa banay, labi na sa asawa nga tua sa Home for the Aged karon. Salamat sa imong kaayo. Ginoo, sa magasaulog kami karong adlaw sa mission and evangelism work of the church, the team and the ministry. Lord, salamat sa mensahe nga imong giandam pinaagi kang Pastor Romeo. Puna siya sa kaalam o kahibalo ug ang imong pagdiho ug ang tanan nga maglambigit niini labi na sa among tan-awon nga skit. Lord, among ihalad nga kini makadasig gayod sa tagsa-tagsa kahimaya sa imong ngalan maglig-on sa imong katawhan sa buhat sa ebanghelismo. Karong adlaw usab sa among election day, ihalad namo kini nga proseso alang sa pagpili sa mga bag-ong opisyales. Salamat sa NOMELEC nga nagatan-aw niini nga matinud-anon aron mahimo kini karong adlaw gayod. Salamat sa imong pagpaluyo ug una ug pagpanalangin niini nga kini mahimong kahimutan sa mga tubangan o muila sa imong kabubuton sa among pag-alagad sa sunod nga ecclesiastical year. Ingon nga mga sulugoon nimo sa imong iglesia. Panalangini ang pagpili sa imong katawhan ug ang mapili usab. Ginoo, sa magaandam usab ang konferensya alang sa Tigom karon Mayo 1 ngadto sa 4 sa Tikulon sa SMDC Annual Conference. Nasayod ka sa panginahanglan sa SMDC sa daghang mga programs, ministries, issues and concerns nga among hisgutan. Ginoo, among giampo ang imong pagpataliwala aron ang gugma, kalinaw, hustisya, kaangayan ug pagkamaayo mabati sa katawhan. Bisan pa sa nagapanghitabo nga mga panagtigom sa laing-laing konferensya sa tibuok Pilipinas ug sa mga balita mahitungod sa grabe Ginoo nga mga panaghiskot. Ginoo, panalangini ang among mga kapanguluhan, mga obispo, conference ministers, pastors, and lay leaders.
Dili kami makalimot sa labing importante kaayo. Nga mao ang imong paghari diin anaa ang gugma ug kalinaw ug ang paglig-on sa simbahan taliwala sa mga krisis nga giatubang ug ang pagpasaylo paglig-on sa imong katawhan sa buhat sa reforma ug pagbago. Hinaot pa o Dios na sakto ang among hunahuna ug mga plano sa imong atubangan. Ihalad namo Lord kaning mga ministeryo sa padayon karong simanaha, tiliwala sa kapaspas ug sa kabisi sa panahon bisan sa kainit sa panahon. Lord, ang tagsa-tagsa sa among mga pag-ampo nga hilom, sa among mga trabaho, negosyo ug pag-eskwela. Salamat o Dios, ikaw mag-aamping, magatagbo sa among panginahanglan, sa among mga ginikanan nga mga katigulangan, sa among mga anak, asaman sila karon, sa among mga kapikas nga wala dinhi, ug ang among mga igsoon, panalangini sila ud Ginoo. O Dios, among gihalad ang tanan kanimo. Salamat sa imong pagmando. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Panahon sa ang Pangamuyo may paku mudarat man sa atong Diyos ang hayo natong tanan. Unta makita ta siya may kasaligang bulong niya, ihikli na kabugata sa panahon sa pag-ampo. Atong tawagon si Soong Gina alang sa Sidor, alang sa Nomelec, alang sa pagpahigayon formal sa piniliay sa Iglesia to 2024. Maayong buntag mga kaigsuonan, niabot na gyud ang takna aron kita mopili og mga lideres aron pagagamiton sa atong Ginoong Dios sa pagreforma sa iyahang simbahan. Katong mga wala pay mga ballot form, aduna kitay mga Nomelec nga nakapula, naga-distribute sila. Please raise your hand lang kung wala mo nakadawat og form, naa po na'y lapis diha. And then sa atong form makita nato ang council officers. Og hinumduman nato nga kaning sa mga board leaders nato sama sa elders, sa deacons, Christian educators, providence, kay unom kabuok ang atong pilion. Ug mosobra ni siya sa unom, dili na siya ma-counted. And aduna pud kitay mga delegates sa atong SMDC Annual Assembly, tag-usa ra gyud ang atong pilion. And then, aduna kitay mga boxes na nga naka-designate naa diha sa atong likod. Naa diha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang atong mga boxes. Aduna ba'y walay mga form dere? O kung nahuman na mo og kanang shade, make sure nga walay erasure. Kay if naa siya erasure, pwede po i-countersign. And very importantly po, dili nato kalimtan pagsulat sa atong pangalan og ato ang i-affix ang ato ang signature. Kung human na mo sa pagsulat or shade,
ato nang ginahangyo nga pwede nato ihulog na sa atoang mga boxes. Naapa diri sa atubangan, sa choir. Muhatag kita og mga 3 ka minuto and then ato na siyang i-drop sa atong mga boxes. Atong ginaampo nga kiniunta ang atong election mahimong malinawon ug ang iyahang kamot gyud, ang kamot sa atong Ginoo mao'y mopahimutang sa tanan. Para sa mga online worshipers nato, aduna tay online form. Pwede ninyo iscan ang ato ang QR code nga pwede ninyo makita sa ato ang Facebook page ug aduna pod diri sa ato ang chime bell para sa mas mapadali nga election sa atong pagbotar ug sa pagtali niini. Aduna kitay mga lapis na adya sa box na sa likod ug katong mga nahuman na adunay mga walay lapis dire pwede atong ipahulam sa uban nga wala pa nahuman. Kisay walay lapis diha? Yes, naa diri na ay available na diri. Ug kung nahuman na mo tanan, pwede na natong ihulog sa ato ang mga drop box. Please make sure lang po na may sulat tayo ng name and yung signature natin. For those na mahirapan magsulat, you can have a witness para to help you. At least 1 or 2 witnesses para mag-assist po sa inyo. Just call the attention of our NOMELEC po. Ug ang QR code, again, reminder para sa atong online worshipers, naa diri sa ato ang chime bell, ug anaapod sa ato ang online or naa sa ato ang Facebook page. Sa hilom o sa sagrado nga buhat sa pagpili atong ihalad kini sa Ginoo. Sa makausapa Ginoo ania ang among kinabuhi gihalad alang sa pagpili sa bag-ong mga opisyalis. Salamat sa imong linain nga pagpanalangin niini nga buhat sa imong gipili nga katawhan. Salamat Ginoo, ang imong kabubuton matuman gayot. Amen.
pulong sa Dios atong pamalandungan sa pagbasa karon gikan sa unang Pedro 1 ngadto sa 5 ug sa Lucas 19:10. Ato kining basahon sa tubag-tubag ang sulat ni Pedro. Gikan ni Pedro, apostol ni Jesucristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag ug nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bitinia. Magpasalamat kita sa Dios o gumahan sa atong Ginoong Jesucristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Jesucristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog. O panulundon nga dili madunot o mahanaw o yatagan kita ni dito sa langit alang kaniya. Tanan. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan nga giandam, ipadayag sa katapusang panahon. Mingon si Jesus, kay mianhi ang anak sa tao, aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa nawala. Kini ang pulong sa Ginoo manglingkod kita. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. I was humbly kneeling at the cross, fearing naught but God's angry frown. When the heavens opened and I saw that my name was written down, written down. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to
Dear church, we are living in the midst of a perverse, crooked, immoral, dishonest, and untrustworthy generation. You need to be changed from it. You need to come up from it. You need to be changed and be different. I know people have come forward already this morning, and I thank God through Jesus Christ and the Holy Spirit for everyone that did. But if there is anyone here today are not yet returning back from this godly and ungodly generation, that you have not made a commitment to Jesus, I want to give you this one final opportunity to do it. Don't be caught in the devil's snare. Save yourself from this worldly and perverse generation. I know that there are those who need to do that today. We are not going to wait anymore. This may be your last opportunity. Do you really want to escape from the wrath of God? The judgments that are fallen on a Christ-rejecting nation is imminent and coming. We must all appear before the judgment seat of Christ to give account of our stewardship here on earth. For the time is come, the judgment must begin at the house of God. Church, let us wake up as a bride and body of Christ. I beg you, repent, repent, oh repent, for the time is near. Lift up your eyes, church, for your redemptions draweth nigh. He is King of kings and Lord of lords. If anyone have ears, let him hear. Hallelujah. All glory and honor belongs to him, now and forever and ever. Amen. Hebreo 9:27. Ang tanan kinahanglan sa makausama matay, ug tapos ni ana, hukman siya sa Dios. Ang paghukom sa Dios mo'y musunod human sa kamatayon. Ang matag kalag nga mopanaw niining kalubutana, muatubang gayud sa Dios ug muhimong husay sa iyang kinabuhi. Ang paghukom mao ang panahon din ang Dios muhimog desisyon kung iya bang pasudlon ng usa ka tawo dili sa iyang gingharian. Kaya ang kamatayon dinhi sa kalibutan, mao ang pultahan ngadto sa laing lugar na wala na gayoy kahumanan. Gipadayag 20:12-15, og nakita ko ang mga patay inila og dili inila, nga nagbarog sa atubangan sa Dios. Gibukad ang libro og may lain pa gayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang patay, sumala sa nayusulat sa mga libro. Ang tanan kansang ngalang wala mahisulat sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug karon, among ipasundayag sa inyong atubangan ang mamahimong mahitabo sa atong kinabuhi, human sa kamatayon, dinhi sa kalibutan. Ginoo, ako nang ablihan ang libro sa kinabuhi og binuhatan. Mao kini ang nabuhat, Ginoo. Maldita kaayo siya. Matinumanon sa iyang gusto. Siya ang magbuot kung unsang angayang buhaton sa mga tao sa iyang palibot. Apan miabot ang panahon nga ikaw iyang nailhan, O Dios. Nakabaton siya og maayong pakigrelasyon diha kanimo.
Giatiman niya ang iyang devotional ug nahimo siyang mainampuon ug matinumanon sa pagsimba. Ug karon ginahimo na niya ang tanan nga nahiuyon sa imong kabubuton ug makalipay kanimo labing gamhanang Dios. Karen, nalipay ako sa imong kabaguhan, ang imong kasing-kasing, o ang imong kinatibuktan. Busa, adto diri, akong kinira. O dawata ka rin ang korona sa kahimayaan. Darlene Grace Pangalo, Katubangan. Basahan na anghel ang iyang mga binuhatan. Ginoo, nagsangyaw siya sa imong pulong. Nagtabang siya sa uban. Nagauban siya sa kalihukan sa simbahan. Maayo kayo siya mutagad sa uban. Naghatag og ikapulo ug buutan siya nga tao. Miyembro sa choir apan adunay pagbagulbol sa iyang kasing-kasing ug wala siya magatiman sa iyang relasyon diha kanimo labing balang Dios. Darlene, sultihan ko ikaw. Dili tanan katawag kanako Ginoo, Ginoo. Makasulod sa akong gingharian. Ginoo, pasaylo ako. Hatagi pa ko isa ka chance, Ginoo. Aron maginulsol, Ginoo. Pasaylo Wala ako. na ang paghukom. Naghatag man kog tights, Ginoo. Nagtabang man ko sa simbahan, Ginoo. Wala ko kahimuti ang imong kasing-kasing. Ay ka, Ginoo, sa ako, amaloy ka. Hugaw Dili kini. ko sa impyerno, Ginoo. Wala na'y panahon. Busa, pahawa sa akong atubangan. Kuwanto, Ginoo. Dili ko Pahawa, Ginoo. darling. Maluhin ka, Ginoo. Maluhin ka, Ginoo. Inis kayo sa impyerno, Ginoo. Maluhin ka ka na ako, Grace Madrid sa Tubangan. Anghel, ang mga nabuhat nining bata nga si Grace Madrid, isa-isay na. This is what he has done while he was still on earth. But minutes before he died, he was calling your name, Jesus. Reese will tell you his last words and most intimate prayer before his last breath. Lord, I hope you heard my prayer. Before I died on earth, I asked for your forgiveness, and please show me the way to heaven. You are my Lord, my Savior, my King. Grace, I love children, and when they pray, I love them more. Come into my presence. Thank you, Lord. Receive Grace, the crown of glory. Angel May Lanzo, Tatubangan.
Unsa mga binuhatan nining si Angel Angel. Ginoo mao kini iyang nabuhat. Adunay gawali sa ilaha nga pastor. Apan iyang ginsulto gibugal-bugalan. Yaga-yagaon kaayo siya kung adunay krusada. Chismosa, tabian, hilabtanon kaayo sa uban. Walay respeto sa iyang ginikanan ug sa ubang tao. Gusto kanunay mangita og away, kawatan, inggitera, libakira, ug kung musimba sige lagdula sa iyang cellphone ug lantaw sa iyang Facebook. Ug hangtod sa iyang sa katapusan sa iyang kinabuhi dito sa kalibutan. Wala jud niya pasaylua ang mga tao na nakasala kaniya. Nagdumot gihapon siya. Angel, Ginoo. imong gipakaway bili ang mga pulong sa akong mga maglulunda. Pasensya ako. Magpinutaan na nagikutagay pa ko sa Hugaw ang imong kasing-kasing. Lord, tarungan ako akong kinabuhi. Magtarong na ako, Ginoo, dili na ako magbugal-bugal. Humana ang paghukom. Masilang ko, Angel. Wala na'y panahon. Lord, Ulahin na ang tanan. Saan pa kayo kong kaliwatan dito sa kaliwatan? Pahawa sa akong atubangan. Ginoo, karon din sila mauban ka na. Pahawa. Masalungan, Lord. Masalungan. Neria Hinampas. Sa atubangan. Basahan na Anghel ang iyang mga binuhatan. Aniya basakon ako Ginoo. Relihiyosa siya. Apan suplada, maldita, madyongera, sabongera, kwartaan, sapian, pakakon, nagabisyo, nagainom, nagapanigarilyo, nagabuhat sa mga butang nga wala nakapahimuot kanimo, nagasimba pan aduna gihapoy habag ko ganting-anting nga iyang ginasaligan, ug hangtod sa katapusan sa iyang gininawang adto sa kalibutan, ang iyang abyan mao'y iyang ginasangpit. Neria, hugaw ang imong mga binuhatan. Wala nimo at timanang imong kaluwasan. Ginoo, diday i-consider itong nagsimba ko? Nagsimba manggod ko? Naghatag po ko ka ng mga pagkaon. Ang imong Naghatag ko kasing-kasing. simbahan. Mo'y gitanaw. Ginoo, katong nanugal ko, lingaw-lingaw, romanto. Daghan ko kwarta. Humana Motong nanugal ang ko. paghukom, Nagbisyo Neria. ko, Ginoo. Wala man to. Wala ko kahimot ang imong kasing-kasing. Lord, katong ako ganting-ganting bitaw Ginoo. Wala ramang gud to. Pwede na ako di ilabay. Panhaalang gud ko din ha. Ilabay na ako niyo. Ilabay Ulahin na na ako. ang tanan. Sige na gud Ginoo, Anghel. Anghel, maluoy ka na ako. Wala na'y panahon. Dili ko mooba ninyo. Ginoo, tansya. Mooba na. Pahawa sa akong atubangan. Di ko mooba ninyo. Di ko mooba ninyo. Pahawa. Dili ko, init kayo dili. Init kayo dili. Dili ko, init kayo dili. Jesus. Arman Las Marinas. Sa atubangan. Ihisgot na Anghel ang mga nabuhat ni Arman. Sa diyang buhi pa siya sa kalibutan. Mao kini iyang kinabuhi sa dihang buhi pa siya sa kalibutan, Ginoo. Kaniadto permi siya nga gahatag og problema glabad sa ulo sa iyang ginikanan ug pamilya.
Ana siya sa bisan asang gubot sa ilang lugar. Gusto pirmi og samok, sulod gawas siya sa prisuhan. Apan sa dihang adunay nagsulti og nagsangyaw kaniya bahin sa imong gugmag sakripisyo alang kaniya, nakabaton siya og paghinulsol sa iyang kasing-kasing. Mitawag siya sa imong ngalan ug midawat kanimo isip manluluwas og Ginoo. Kanunay siyang nagatiman sa iyang pakigrelasyon diha kanimo. Nagkinabuhi nga nagsunod sa imong kabubuton, nagbuhat sa mga butang na makalipay kanimo, ug bisan sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi sa kalibutan ng imong ngalan ang iyang gihimaya ug gidayeg labing gamhanang Dios. Arman, nalipay ako sa imong kabaguhan. Nahimong putli ang imong kasing-kasing. Busa Arman, adto diri sa akong kiniran. Ug gawata Arman, ang korona sa kahimayaan. Mga igsoon, ang langit ug impyerno adunay kamauturan ug dili gayud kini katiaw-tiawan. Apan wala kitay angay nga kahadlukan tungod kay dako kaayo ang paghigugma sa atong Ginoong Dios sa matag usa kanato ug siya nagasaad sa iyang pulong sa Juan 1:12 nga kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Daghan kayong salamat og sa makausapa, maayong adlaw kanatong tanan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sumaatin ang lahat ng blessings ng Diyos ngayong araw na ito. So, nasa Bisaya service tayo pero pasensyahan nyo na. 5 taon pa lang akong nagsisimba sa UCCP, hindi ko pa natututunang magbisaya. Kaya ako ay magtatagalog ulit para sa ating mensahe ngayong umagang ito. Sa linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang ika-3 taon ng anibersaryo ng Mission and Evangelism Committee dito po sa UCCP Davao Crossroad Congregation. At isang malaking katuwaan sa aking puso na muling makapagbahagi ng mga salita ng Diyos ngayong umagang ito. Pero ang aking pong mensahe ay kalahati na lamang dahil ang kalahati ay naipauna na sa pamamagitan ng isang pagtatanghal o pagsasadula ng sinasabi ng Hebrew chapter 9:27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang pangitain ng tinatawag nating the white throne judgment of God na nakita ni San Juan sa Revelation 20 ay ating pong nasaksihan ang siguro ay maaaring maganap sa darating na panahon na yon. The Bible says that God already ordained a day of judgment. Ibig sabihin, hindi na ito mababago. Nakabook na ito. Hindi na pwedeng ma-postpone. One day, we shall all stand in the presence of God, and we shall give account for our lives. But what is the good news? The Bible says in John chapter 5:24 that those who believe in Him, those who believe in His name, even though they will die, they will no longer go to judgment, but they already pass over from death to life.
My short message will be taken from the book of Luke chapter 19. And I will try to read in Bisaya. Kung mali ang pronunciation, pwede kayong ngumiti. Huwag lang kayong tatawa ng malakas. Gusto kong basahin ang kasaysayan ni Sakeo. Sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang talatang 10. Si Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya. May usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buwis. Naninguha siya pagtanaw kon kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoy ng sikomoro. Aron makakita siya kang Jesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto nga moabot sa imong balay karong adlaw." Midali pagkanaog si Sakeo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus ug kon ako makalimbong kang bisan kinsa. Ulian ko siyang upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham." Verse 10, which is my main message to all of us this morning. Kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa nawala. Purihin ng Diyos sa kaniyang salita. Medyo tama na ba ang pagbasa? Naintindihan niyo na ba ako? So lalapit ako ng kaunti to make my point this morning. Yes, Mike. The Bible says in John chapter 19 verse 10, "The Son of Man came to seek and to save the lost." So this morning, I want to speak about the lost, mga nawawala. Who are the lost? Sino ang mga nawawala? Every person born into this world is counted as lost. Do you agree? Ang lahat ng taong isinisilang sa daigdig na ito ay tinatawag na mga nawawala, naliligaw ng landas, na kung hindi makikita ay hindi makakauwi. Tama po? There is an eternal default pag ang tao ay isinilang sa daigdig na ito. Every man who is born into this world is born a sinner. And what is the default? The default destiny or eternal destiny ng isang tao. The Bible says that by one man sin entered into this world. And through sin, all men will die because everyone have sinned. So man is sinner,
and after that, he will die. And the Bible says the next event in a man's life after pagkatapos ng kaniyang kamatayan, it is appointed unto man once to die, and after that, judgment. And after judgment is an eternal condemnation. And after eternal condemnation is an eternal punishment or eternal destination. So this is the default eternity or destiny ng tao. So he is considered lost. At sino ang mga nawawala? So let us again define it. Are those people na hindi pa natatagpuan si Jesus o hindi pa natatagpuan ni Jesus. So ano ba ang tama? Ang tao ba ay nawawala kung hindi pa siya natatagpuan ng Diyos o hindi pa niya natatagpuan ang Diyos? So this is my message this morning. So ito ang mga taong tinatawag din natin na aanihin para sa kaharian ng ating pong Panginoon. Ngayon, sino naman ang naghahanap sa mga nawawala? Who are the lost and who are seeking the lost? First, God is seeking them. Hinahanap sila ng Panginoon. If we will study the New Testament, the very reason why Jesus became man and died on the cross is to save the perishing. And the Bible says in 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing that any will perish, but all must come to repentance. Ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Ibig sabihin, walang tao kahit gaano siya kasama, ang nais ng Diyos na siya ay mapahamak. But God is giving every man a time to repent and to find Him. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng taong siya'y matagpuan at siya ay makilala at sila ay maligtas. Now, the question is, how is the lost found? How are they found? Paano sila natatagpuan? Paanong ang isang taong nawawala ay natatagpuan ng Diyos? So this morning, I would like to share something about the meeting, the halfway meeting between God and man. How are they found? Alam niyo ba na ang taong naliligtas at makararating ng langit ay ang mga taong nakatagpo sa Diyos at natagpuan din ng Diyos? Ibig sabihin, hindi lahat ng nawawala ay matatagpuan. Hindi lahat ng makasalanan ay makakarating ng langit. Kung tutuusin, mas kakaunti lang ang matatagpuan. Ang napakarami ay patuloy na mawawala and one day ay hindi na sila matatagpuan. They will be eternally lost and they will perish. And that is what the Bible says. But how are they found? So this is in connection with the celebration of MEC. Na dapat nating maintindihan kung paanong kahalaga ang ministeryong ito sa bawat simbahan. How are they found? Ang ating binasa, si Jesus ay nagpunta sa Jericho at nung malaman ni Zaccheo na isang makasalanan na si Jesus ay patungo ng Jericho, gusto niyang makilala si Jesus. The Bible says, gusto niyang makilala si Jesus. Kaya lang sa dami ng tao at siya ay, ang height siguro ni Zaccheo, kahit lang namin nila, Pastor Jay, Pastor Wensil. Yan. Kaya namin natagpuan si Jesus no? Kasi hindi kami matatangkad. Ngayon, alam natin ang kwento, umakyat si Zaccheo ng puno ng sikamoro. Imagine, alam niyang dadaan si Jesus, kaya siya naman, sumalubong siya, at para makita niya si Jesus, siya umakyat ng sikamoro. So pagdaan ni Jesus, nakita niya
si Sakeo. At ang sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan, sapagkat ngayong araw na ito, ako ay kakain sa inyong bahay. O, meron pang mga basher, di ba? O, tignan mo yung taong ito, pumapasok sa bahay ng makasalanan. Alam niyo, sa evangelism, marami ring hindi nakakaunawa. Marami ring mga commentators na hindi nakikita ang kahalagahan ng mga nagaganap. Pero ang sabi ni Jesus, pagpasok niya sa tahanan, sa araw na ito, dumating ang kaligtasan sa tahanan ito. And then Jesus said, the Son of Man came to seek and to save. So today, let us remember the word to seek and to save the lost. The meeting of halfway. Bakit hindi lahat ng tao ay maliligtas? Bagamat lahat ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. So in the side of God, He wanted everyone to be found. He wanted everyone to be saved. But not everyone will be saved. How is that? Because there is something in a man na kailangan niyang gawin. He should meet God halfway. Halfway. So not only the story of Zacchaeus, in Acts chapter 8 was the story of the Ethiopian eunuch. The Ethiopian eunuch was reading the Bible. He was lost, but he has a desire. Nagsisimba siya sa Jerusalem. Well, hindi lahat ng nagsisimba ay makapapasok siguro ng langit. Tama? Pero, mas malaki ang possibility. Bakit? Ang religion is simply defined as a search for God. How do you define religion? Walang religion na masama, actually. Lahat ng religion, I think, in sociology ay mabuti. Because ang basis ng religion, there is God, the morality. So ang tao kaya may religion ay naghahanap sa Diyos. Naghahanap sa Diyos dahil siya ay nawawala. So ang Muslim naghahanap sa Diyos, ang Buddhist naghahanap sa Diyos, ang Roman Catholic naghahanap sa Diyos, ang Hindu, kahit ganoon ang religion nila, if you are serious, naghahanap ka sa Diyos. Ang problem, kung matatagpuan mo ang tamang Diyos. Amen? So, if the Hindu and the Buddhist and the Catholics and the Mormons and the Jehovah's Witnesses who are searching for God, those who are religious, because even if you are religious, you can still be lost. If you have not found Christ yet, kung hindi pa natin natatagpuan si Kristo. If all religion will go to the Bible, then they will find out kung sino ang Diyos na kanilang hinahanap. Jesus said, search the Scripture, because in them you think you have eternal life, and the Scripture testify of me. If all religion will go to the Bible, they will find that there's only one God, and this God is a Spirit, and this God loves all men, and this God became man to die on the cross and to save us all. So, ibig sabihin, pag ang tao naghahanap sa Diyos, maaari niyang matagpuan. The Ethiopian eunuch was reading the book of Isaiah. And then what happened? God called Philip from somewhere and sent him in the desert to meet the eunuch. And the eunuch was found. And then the next example was the Roman centurion in Acts chapter 10. The Bible says there was a Roman centurion who feared God, all his household, and he always gave help to people, and he always prayed. So this man was a seeker, and God sent Peter, and he found God. Now the Bible says, if you want to find God, you have to seek Him. God said in Jeremiah, you will seek me, and you will find me if you will search for me with all of your heart. And then in Isaiah, the Bible says, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. So hindi lahat ng tao na nawawala, lahat ng tao'y nawawala, lahat ng tao'y mapapahamak. Pero hinahanap sila ng Diyos. This is the reason why God or why Jesus came to earth, to seek and save the lost. Gusto ng Diyos na
maligtas ang lahat. Pero ang nangaliligtas ay ang mga taong naghahanap sa Diyos. Si Zaccheo ay gumawa ng paraan para makita si Jesus. Si Eunuch ay naghahanap ng matagal sa kaniyang buhay by reading the Bible. And God sent Philip. The centurion was very religious, looking for God. And God sent Peter. Doon sila natagpuan. God wants people to be saved. But kailangan natin ng mga naghahanap na kailangan silang matagpuan. Kung lahat tayo magsisimba lang at nasa church at hindi natin nahanapin yung nawawala, hindi sila matatagpuan. How are they found? When they hear the gospel, when they hear about Jesus, they have the opportunity to respond to the gospel and to believe on the Lord Jesus Christ. The Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how will they call on him of whom they have not believed? And how will they believe in him of whom they have not heard? So there is a halfway meeting. Ang Gospel First, maging ang Go Forth or Mission Evangelism Committee, we need to go somewhere, to some places, because there are people who are seeking God. But they will not find God unless you bring Christ to them. Kung lahat tayo dito lang sa church, the lost will never be found. Now, I believe Mission and Evangelism Committee of this church is representing the mission of Jesus on earth. You have an arm, you have a committee, you have a ministry who can go out and seek. We need to seek the lost. Go somewhere. Zaccheo will not be found if Jesus will not pass by Jericho. If Jesus will just stay in Jerusalem. The eunuch will not be found if Philip will not leave Samaria and go to the desert. At the same time, Peter or the centurion will not be found if Peter will remain in his belief as a Jew. He needed to go out and share the gospel to the centurion. So, mga kapatid, magpasalamat tayo sa ministry na humahayo at nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Somebody must reach out and bring the gospel, so those who are seeking God must find it. There should be a halfway meeting para ang mga nawawala ay matagpuan ng ating Panginoon. Jesus said again, He came to seek and to save. You have mission because you are seeking the lost. And evangelism is bringing salvation to those people na naghahanap sa Panginoon. And this ministry ay kailangan po nating laging ipanalangin at suportahan. Ang Gospel First, every month, we go to remote places and bringing the gospel to them. And there are those who are coming forward, surrendering their lives to Jesus. That is the meeting or the halfway meeting kung paanong ang tao ay natatagpuan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at palakpakan natin ang kaniyang mga salita. And again, binabati natin ang Mission and Evangelism Committee ng kanilang pagdiriwang na 3 taong anibersaryo. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Panultihon 3:9-10, pasidonggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta.
Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Atong andamon ang atong mga halad pasalamat. Sa tulong ng Lactog Fitness,
Ginoo, ani ang among mga halad o pasalamat, amo kaning ginabalik diha kanimo ug ang tanan among talento, ug ang imong dungog ug himaya sa kanunay, amo gayong kanang ginatugyan diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ang mensahe sa Dios nga makapahinuklog alang sa atong buhat sa misyon. Ipadayag na usab dinhi kanato. Daghang mga katawhan nangita sa Dios. Apan nagkinahanglan sila og mga magwawali, mga ebanghilista. Naa ang MEC, naa ang Goye, Go Forth, Gospel First, og naa ang members sa kongregasyon. Kung kitang tanan motabang ni adtong nangita sa Dios, atong dalhon sila ngadto sa Ginoo. Daghan pagayod ang makaila sa atong Ginoo ug makasenati sa kaluwasan sa Dios. Busa atong ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo, kita makakaplag sa bag-ong kinabuhi diha kaniya ug gamhan alang sa atong paglakaw o pag-ambit. Awiton ta ang awit sa pagpadayag, kadtong buot muduol, paghalad sa kinabuhi, abri ang atong mga ludhanan alang niini. Gone is the guilt of my sin. Peace is now reigning within. Since I believed, pardon received, happy, so happy I've been. New life in Christ, abundant and free. What glory shine, what joys are mine, what wondrous blessings I see. As it sin, the searching and strife, forever gone, there's a bright new dawn for me. Rise, I have found new life. Brighter the journey each day, though there is much to dismay. Heaven awaits, bright pearly gates, there at the end of the way. New life in Christ, abundant and free. What glory shine, what joys are mine, what wondrous blessings I see. My past with its sin, the searching and strife, forever gone, there's a bright new dawn for in Christ I have found new life.
searching and strive. Forever, God, there's a bright new dawn for me. Christ I have found new life. Salamat o Dios nga diha kang Kristo kami nakabaton sa bag-ong kinabuhi. Ang kinabuhi nga naa ang kadagaya ug kagawasan. Gikan sa kasalanan ug paghukom ngadto sa kinabuhing dayon ug kinabuhi diha sa pagpaambit sa imong pagluwas sa katawhan. Ginoo, sa bag-ong kinabuhi nga imong gihatag, gihalad balik namo ang among pagkamao sama sa paghalad sa among pasalamat ug pagsimba. Ug niining imong mga anak nga nagaduol sa imong tubangan nagahalad sa kinabuhi aron imong punon sa imong balaang espiritu o gamiton nimo alang sa buhat sa pagpaambit sa maayong balita aron ang mga nangawala sila makakaplag sa ebanghelyo ni Kristo pinaagi sa among isulti ug sa among buhat. Ginoo, panalangini ang mga nagluhod sa ilang hilom nga mga pag-ampo sa tagsa-tagsa ka mga panginahanglan. Salamat ang kalinaw ug kalig-on maangkon nila. Kaalam nga gikan kanimo. Ug kaming tanan sa among paghalad sa among kinabuhi, sa paghalad sa Mission and Evangelism Team, panguluhan sa mga elders, sa gospel first, sa go ye and go forth, o sa tanan nga naglangkop niini sa panguluhan ni Reverend Romeo de la Merced. Salamat Ginoo, magapadayon kini nga buhat nga kolaborasyon sa tanan Ginoong pundok aron ang buhat sa misyon o ebanghelismo mahimo namong tanan. Pinaagi sa halad nga espesyal alang niini nga buhat, gitugyan namo ang tanan. Salamat Ginoo, ikaw na himuot sa among pagsimba o gidawat ang among mga pagdaig. Salamat Ginoo, imo na kaming giandam alang sa mga buhat karong simanaha. Salamat Ginoo sa imong pag-uban ug pagpanalangin sa tanang lakaw sa kinabuhi. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya. Matagamtaman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi. Karon hangtod sa walay katapusan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.